At minanaw, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Kristo. Muli po, ito yung lingkod, Valerie Guevara, ng babati sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Binabati po natin ang ating Pastor Jeff Aspi sa kanyang may bahay, ganyan din ang ating mga kapatiran, ang family Juan, family Bayon, family Duraman, family Fuertes, family Resurrection, and family Mercado. At binabati rin natin ang family Ayang dito sa Magbagin at ang family Torres, no? Sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. At binabati rin natin ating mga kaibigan na apostol sa pangunan ni Pastor Jose Miller Reyes at gayon din kay Pastor Jimmy Estomado dyan sa North Sagaray at si Pastor Respi Tihome at si Pastor Willie Peralta. Binabati po natin siya ng isang magandang po. At gayon din po ay binabati rin natin ating mga katrabaho, no, sa pangunan ni Foreman Edwin at gayon din ang ating mga katrabaho dyan, ang family Inisan, gayon din si Saddam, no? Gayon din ang ating mga kaibigan dyan na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati natin si Tatay Orly, Brother Wilbert Flores, at ang ating mga kaibigan dyan, no? Si Brother George Oliva, Junior Barsaga, si Rafi Marquez, no? Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. So ngayon po mga kaibigan ay tayo po ay papatuloy na sa ating programa at nagpapasalamat tayo kay Pastor Cesar Baladad na ating nakausap kagapon at nawa noon po ay makakuha po tayo ng aral sa aming pag-uusap kagahapon. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Tayo po mga kaibigan ay mag-uumpisa at tayo po ay mayroong topic, no, na ating pag-uusapan ay tungkol po rito sa Awit chapter 2 verse 7 na ating pong narinig sa iba na ito raw po ay literal na panganganak. Ang Diyos daw sa kanilang paniniwala na ang Diyos ay nanganak, mga kaibigan, na literal na pinanganak dahil ginagamit nila unang-una yung John chapter 1 verse 18. Ito po ang payag nila mga kaibigan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So ang payag ng iba mga kaibigan na walang taong kailanman nakakita sa Diyos kundi yung bugtong na anak, ang paniniwala nila yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, yun daw mga kaibigan ay literal na sinapupunan. Yan po mga kaibigan ay hindi po yan literal na sinapupunan. Kasi sa ibang salin mga kaibigan, yan po ay nasa piling or yan ay nasa siping or kasama mga kaibigan. Kagaya po natin kung ating babasahin sa Lucas na si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham. So, ibig sabihin ba mga kaibigan na si Lazaro ay literal na nasa sinapupunan ni Abraham? O ang nakalagay kasi sa ibang translation, si Lazaro ay nasa piling ni Abraham. Yan po yan sa John chapter 1 verse 18. Ang ibig sabihin po yan ng sinapupunan ay nasa piling o kasama, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya hindi literal na yung anak ay nasa sinapupunan ng Ama. Hindi po literal yan na sinapupunan, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi kung papansinin natin sa John 1:1, ito po yung identity ng anak ng pasimula. Sabi diyan, nang pasimula siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Sa ibang translation, nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos
at ang salita ay Diyos. Yan po ay sa ibang translation. Sa verse 2, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. So yung verbo ng pasimula, ito po ay sumasa Diyos. Sa iba naman translation, ito rin ng pasimulay kasama ng Diyos. Kung sa John 1:18, yun din po ang pagkakagamit sa ibang translation na yung anak ay nasa piling ng ama or kasama ng ama. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, tungayan po natin yung Awit chapter 2 verse 7 na sinasabi nila na dahil daw sa sinapupunan ng ama yung anak, tapos ginagamit nila ito na ipinanganak. Tingnan niyo po sa 2:7, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sabi diyan, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. So ito mga kaibigan, literal daw na yung anak ipinanganak para bangga mga kaibigan ang Diyos sinalimbawa sa isang babae, kasi ang babae mga kaibigan nagbubuntis. So pagka 9 months na yung bata, ipapakanak. So parang ang halimbawa nila mga kaibigan, literal na pinanganak yung anak. Hindi po literal yan mga kaibigan, mga kapatid. Ano po ba ang katuparan ng awit 2 at ang versikulo 7? Titignan po natin sa sulat ng mga apostol, sa gawa ng mga apostol, tignan po natin kung anong ibig sabihin ng gawa ng awit 2:7. Sa gawa chapter 13 ay ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa verse 32. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang. Sabi diyan, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y naging anak kita. Yan, after resurrection mga kaibigan, pagkatapos po ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo, dito po naganap yung pahayag sa 2:7 na binanggit na ipinanganak kita, mga kaibigan, mga kapatid. Anong katunayan na yan po yun? Tingnan nyo sa aklat ng Roma 1 at ang versikulo ay 3. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu na kanyang kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ng mga patay. So mapapansin natin mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo raw po ay pinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga si Kristo, tinatawag po siyang panganay sa lahat ng mga patay ayon sa Revelation chapter 1 verse 5. So, pinahayag si Jesus na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli. So, kaya ang kaganapan po sa gawa sa awit 2:7, yan po ay katuparan sa gawa chapter 13, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag naman ang pinapahayag dito sa chapter 13 verse 33 na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailanman ay huwag nang magbalik pa sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, na ibibigay ko ang iyong banal at tunay na mga pagpapala ni David. So mapapansin natin mga kaibigan, mga kapatid, ang katuparan pala ng 2:7 ng awit, yun pala yung katuparan doon sa gawa 13 at ang versikulo 33
na ipinahayag po si Jesus na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. Kasi ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagpapakilalang anak siya ng Diyos ng una. Nang siya po ay nasa sanlibutan, kasama niya yung mga apostol, hindi po siya nagpapakilala sa mga tao na siya'y anak ng Diyos. Hindi po yan nagpapakilala ang Panginoong Jesucristo. Katunayan, meron pong pangyayari sa banal na kasulatan nang nakita po ng demonyo ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang pahayag, mga kaibigan at mga kapatid. Pinagbilinan ng Panginoong Jesucristo na huwag ipagsabi yung kanilang narinig. Pakinggan niyo po sa aklat ng Marcos 3. Ganito po, mga kaibigan, ang ating mabasa sa 3 at ang bersikulo po ay 11. At ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpapatira pa sa kanyang harapan at nangagsisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Yung karumal-dumal na espiritu, mga kaibigan, pag nakikita po nila si Jesus, sila po ay nagpapatira pa at sinasabi nila kay Jesus na ikaw ay anak ng Diyos. Ano naman ang ginawa ni Jesus, mga kaibigan at mga kapatid? At ipinagbilin niya sa kanilang maigpit na siya'y huwag nilang ihayag. Yun. Pinagbilinan pala ni Jesus yung kanyang mga alagad, kailangan huwag siyang ihayag. Kasi narinig nila nang sinabi ng karumal-dumal na espiritu na si Jesus daw ay anak ng Diyos. Pinagbilinan niyang maigpit na huwag siyang ihayag. Ito rin po, mga kaibigan, yung pangyayari sa panahon na ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, kasama niya si Apostol Pedro, ay ganito ang kanyang ginawa, mga kaibigan, sa Lucas 9 at ang bersikulo po ay 20. Tingnan niyo po. Ang sinabi niya sa kanila, kung tataas po natin, mga kaibigan, sa verse 18, at nangyari nang siya ay nanalangin ng bukod na ang mga alagad ay kasama niya. Sabi diyan, at tinanong niya sila na nagsasabi, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? At pagsagot nila ay nagsasabi, si Juan Bautista. Datapwat sinasabi ng iba, si Elias. At sinasabi naman ng iba na isa sa mga dating propeta ay muling nagbangon. Tuloy po natin. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sabi po ni Pedro, at pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Doon naman sa Matthew chapter 16 verse 16, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Yan po ay iisang pangyayari lang po yan, mga kaibigan. Kung titignan po natin sa verse 21, datapwat, ipinagbilin niya at ipinag-utos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino mang tao. No? Nang sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, pinagbilinan niya at ipinag-utos niya na huwag itong sabihin sa mga tao. Ang paniniwala kasi ng tao tungkol kay Jesus, siya raw si Elias, siya raw si Juan Bautista, o kaya dating propeta na muling nagbangon sa mga patay. Kaya nang tinanong po ng ating Panginoon Jesus kung sino siya, sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi dito, mga kaibigan, ay ipinagbilin niya at ipinag-utos na huwag sabihin ito sa kanino mang tao. Bakit? Tuloy po natin. At sinasabi, kinakailangan magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao. So, kailangan, mga kaibigan, bago nila ipahayag na si Jesus, na siya ay anak ng Diyos, kaya dapat muna si Kristo, mga kaibigan, ay maghirap, mamatay, at muling mabuhay. Yun ang katunayan na siya ay anak ng Diyos, mga kaibigan. Tingnan nyo sa aklat ng Lucas 22, 24, ano ang pahayag ng banal na kasulatan dito po sa 46. At sinabi
niya sa kanila. Ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw. Yun. Sa kasulatan kasi, dapat yung Kristo maghirap, magbata, mamatay, ilibing at muling mabuhay. Saka sila nangaral na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, pagkatapos na nabuhay na maguli ang Panginoon Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Anong katunayan na pagkatapos mabuhay ng Panginoong Jesucristo, saka nangaral ang mga apostol na si Jesus, siya ay ang anak ng Diyos? Painggan niyo po sa aklat po ng Gawa sa 10, tignan po natin mga kaibigan at mga kapatid, sa bersikulo po ay 40. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. So maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, sabi diyan sa verse 40, siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. So kaya, bago nangaral ang mga apostol na si Jesus ay siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, dumaan muna ang Panginoong Jesucristo sa kamatayan at siya'y muling nabuhay. Kaya doon naganap yung pahayag ng awit 2:7 na ikaw ay aking anak, as sinabi rito sa Gawa 13:33 na nakalagay doon mga kaibigan at mga kapatid. Kung uulitin po natin, at tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. So ipinahayag si Jesus na siya'y anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli according to the Romans chapter 1 verse 3 to 4, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung sasabihin nila ang Diyos daw ay nanganak, literal na nanganak, hindi po yun mga kaibigan. Ang ginagamit kasi ng Bible inilabas kita sa ibang translation. Kasi kung titignan nyo sa Micah chapter 5 verse 2, ito po ang sabi ng banal na kasulatan mga kaibigan at ganito. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng muda, mula sa iyo'y lalabas sa akin ang isas na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sabi ng Diyos, sabi rito, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliliit upang lumagay sa libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang magpupuno, na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. So, yan po mga kaibigan. Ganyan po maliwanag ang banal na kasulatan. Ipinangaral po si Jesucristo na siya'y anak ng Diyos, pagkatapos po siya na mabuhay na maguli, mga kaibigan at mga kapatid. At meron pang pangyayari sa banal na kasulatan na pinagbilinan niya rin ang mga apostol na huwag siyang ihayag, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, pagka ang masamang espiritu lumalabas sa mga tao na mga inalihan ng demonyo, halimbawa mga kaibigan, yung masamang espiritu, niposes niya yung isang tao, pag siya po ay pinalabas ni Kristo, ginagawa po ni Kristo, hindi niya na pinagsasalita yung mga demonyo. Kasi nakikilala kasi ng demonyo ang Panginoong Jesucristo na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Yung mga tao, hindi nila kilala si Kristo Ang pagkakaalam nila kay Kristo ng una, siya si Elias, siya si Jeremias, o mga ibang propeta na nabuhay na maguli. Pero ang mga diablo, mga demonyo, kilala nila ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. At pinapahayag nila
na ito ay anak ng Diyos, pero hindi pa panahon para ang Panginoong Jesucristo ay makilala ng mga tao na siya ay anak ng Diyos. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ay maaari nang ipahayag na si Jesucristo ay namatay sa Diyos, na si Jesucristo ay anak ng Diyos sapagkat natupad na po ang mga kasulatan na kailangan ay Kristo maghirap, mamatay, nailibing at muling nabuhay. Yun ang katunayan na si Jesucristo ay anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi doon, sa araw na ito, ipinanganak kita. Ipinanganak niya si Kristo sa Espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi doon sa Romans chapter 1 verse 4, sabi doon mga kaibigan, siya'y anak ng Diyos sa Espiritu sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli. So, kung titigyan po natin mga kaibigan ay napakita diyan sa banal na kasulatan na maigpit na ipinagbibili ng Panginoong Jesucristo na huwag ipagsabi na siya ang anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sa atin, mapalad po tayo na nakilala po natin ang Panginoong Jesucristo. Ang pagkakilala po namin sa Panginoong Jesucristo, siya po ay anak ng Diyos. Lahat ng mga apostol ay ipinapangaral nila na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinapangaral din nila na ang iisang Diyos na tunay ay walang iba kundi ang Ama, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Efeso 1:3 at sa unang Pedro 1:3. Ganun din po ang nakalagay, mga kaibigan. Sabi doon, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kaya sa amin po yung aral ng mga, kung ano ang aral ng mga apostol, kung ano ang aral ng ating Panginoong Jesucristo, yun din po ang aming pinapangaral. Sa amin pong iglesia, ang aming bautismong ginagamit ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po mga kaibigan na tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang mapatawad po ang ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa amin po mga kaibigan at mga kapatid, pinapangaral po namin na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pagka ipinapahayag mo na si Jesus ay anak ng Diyos, sabi sa unang 1:4 at ang bersikulo ay 15, ay ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Maliwanag po, pagka pinahayag mo na si Jesus na siya ay anak ng Diyos, tayo po ay sa Diyos. At pinahayag mo naman si Jesus na siya ang Kristo, sabi dito sa unang 1 chapter 5 verse 1, ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Kaya pag tayo po'y sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid. Yan po ang paniniwala sa banal na kasulatan. Si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Wala pong pinahayag sa banal na kasulatan, kagaya ng aral ng mga Oneness, na yung anak ay yun din yung ama. Wala pong aral sa banal na kasulatan na yung ama, yun din yung anak. Mali po yun, mga kaibigan. Merong ama at meron din pong anak. Sa John chapter 5 verse 26, sabi doon, kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. May buhay yung ama bilang espiritu, meron namang buhay ang anak bilang laman,
mga kaibigan. Kaya ang aming paniniwala, mga kaibigan, ang iisang Diyos lamang ay walang iba kundi ang Ama. Yung iisang Diyos na ito na Ama, ito po ay Espiritu. Ang Espiritu ay walang laman at walang mga buto. Ang Panginoong Jesucristo bilang anak, siya po ay laman, meron po siyang laman at mga buto, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag po yan na si Kristo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli, mga kaibigan. Pinahayag siyang Son of God. Kaya sa 2:7 po, mga kaibigan, hindi po literal na ang Diyos ay nanganak. Hindi po yan, mga kaibigan. Sa John chapter 1 verse 18, hindi po literal na yung anak ay nasa sinapupunan ng Ama. Hindi kagaya ng babae. Yung babae may matres yun, may sinapupunan yun. Ang Ama hindi po. Ang kahulugan po sa Hebreo, mga kaibigan, sa Hebreo, yun po ay terminology sa Hebreo, sa mga Hudyo, na yung word na sinapupunan ay nasa piling, kasama, nasa siping, mga kaibigan, mga kapatid. Si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham. Sabihin, si Lazaro ay nasa piling ni Abraham, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, kapasalamat kami sa Panginoon Diyos. Muli po, mga kaibigan at mga kapatid, ay magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Kung meron po kayong mga katanungan, iwan nyo lang po yung mga comment nyo dyan at mga katanungan nyo, at malugod po namin yung sasagutin next week. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesucristo. Muli po, ito yung programa Apostolic Back to the Bible. At tayo po ay manatili lamang sa ating mga tahanan. Meron pong bagyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ingatan po natin ang ating sarili, lalo na sa ating mga kapatiran, sa mga anak ng Diyos na naglilingkod. Tayo po ay huwag matakot sapagkat tayo po ay may Diyos. Nakitiwala tayo sa Diyos, anumang mangyari, ang Diyos po ang mag-iingat sa ating. Pagpalain kayo ng Panginoong Jesucristo. Hanggang dito na lang. Pagpalain po tayo ng Panginoon.